Stephen Curry nagkatotoo ang nakikita kay Bronny ilang taon na ang nakalipas. Wade nagalit ng i-rank si Kobe Bryant sa pang-11 pwesto ng Bleacher Report. Kami ang nakalaro ni Kobe at hindi sila. At Warriors naging sigurista ngayon may backup plan kung sakaling hindi makuha si Horford. Si Bronny James ay walang duda na isa sa pinakabinabantayang batang manlalaro sa NBA ngayon. Bagamat marami pa siyang kailangang patunayan upang maging isang regular na bahagi ng rotation ng Los Angeles Lakers, hindi iyon ang dahilan kung bakit madalas siyang laman ng mga usapan. Ito ay dahil anak siya ni LeBron James. Ngunit bago pa man naging sentro ng atensyon si Bronny, alam na ni Golden State Warriors superstar Stephen Curry na magiging pambihirang atleta siya balang araw. Nakita niya ito nung bumisita siya sa mansyon ni LeBron sa Akron nung kanyang rookie season in 2009-10. Noong huling bahagi ng November 2009, bumisita ang Warriors sa Cleveland para kalabanin ang Cavaliers ni LeBron. Dahil magkakilala na sila noon pa, lalo na't napanood mismo ni LeBron ang ilang kahangahangang laro ni Curry sa Davidson, inimbitahan niya si Steph na dumalaw. Tinawagan ko siya at sinabi ko, "Yo, nandito ako sa Cleveland." At sabi niya, "Punta ka sa bahay dito sa Akron." Kwento ni Steph sa podcast na 360 with Speedy, at ipinanganak ako sa Akron kaya sabi ko, pupunta ako sa Akron, makikipag-hangout ako kay Bron. Pagdating niya roon, agad silang nagsettle at nagsimulang manood ng iba't ibang palabas sa TV wall ni LeBron na may 16 na magkakahiwalay na screen. Hindi nagtagal, sinorpresa siya ni LeBron at niyaya siya sa isang biglaang laro ng bowling. Gayunpaman, ang pinaka natatandaan ni Steph ay ang pagkakita niya sa dalawang anak ni LeBron, sina Bronny at Bryce. Ang panganay na si Bronny ang tunay na tumatak sa kanyang alaala. Naalala ko kung gaano ka-atletiko si Bronny. Siguro mga 3 o 4 na taon lang siya noon, pero ang bilis niyang tumakbo. Parang may pupuntahan talaga, alaala ni Steph. Ngayon, tila umikot na ang mundo kina Steph at Bronny. Si Bronny ay naglalaro na ngayon sa parehong liga na binago at hinubog ng presensya ng kanyang ama at ni Steph. Ngayon na makita siyang nasa liga, nakakabaliw, dagdag ni Curry. Pero ang saya lang na noon, chill lang kami at nag-enjoy habang nasa biyahe. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa nakikita ni Curry kay Bronny? Sa sumunod na balita naman, marahil ay walang mas malaking pagkakaiba sa pananaw tungkol sa isang manlalaro sa pagitan ng media at ng iba pang mga manlalaro sa NBA kaysa sa umiiral tungkol sa legend ng Los Angeles Lakers na si Kobe Bryant. Walang tanong mula sa alinmang panig na si Kobe ay isa sa mga pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan. Ngunit kadalasang inilalagay siya ng media isang antas o dalawa sa ibaba kumpara sa kung saan siya inilalagay ng mga nakaharap sa kanya sa loob ng court. Madalas itong lumilitaw kapag gumagawa ang mga outlet ng mga listahan ng all-time rankings tulad ng kamakailang ginawa ng Bleacher Report. Si Bryant ay nirank bilang ika-11 sa pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan na nagdulot ng matinding galit at pagtutol hindi lamang mula sa mga tagahanga kundi pati na rin sa mga kasalukuyan at dating manlalaro. At kamakailan lamang ay ipinahayag din ng NBA Hall of Famer na si Dwyane Wade ang kanyang saloobin tungkol sa isyong ito. Binanggit ni Wade na halos iisa ang opinyon ng mga nakalaban ni Bryant na nasa top 3 siya sa kasaysayan at hindi na raw niya poproblemahin ang mga opinyon ng mga taong hindi naman nakapaglaro sa ganong level ayon sa Y Network. Ang layunin ng mga ganitong uri ng listahan ay upang lumikha ng diskurso at debate at tiyak na nagawa yon ng listahang ito. Tiyak na may higit sa 10 manlalaro na karapat dapat maisama sa top 10 sa kasaysayan, ngunit sa pananaw ni Wade at ng marami pang iba na nakalaban si Kobe, hindi pwedeng mawala si Kobe roon. Ang hindi siya isama ay isang uri ng kawalang galang. Hindi na ito bago at naalala pa ni Wade kung paanong tumugon si Kobe sa mga ganitong klaseng listahan noong siya ay nabubuhay pa, kung saan mababa ang ranggo sa kanya. Ang pagkakahating ito sa pananaw ng media at ng mga manlalaro tungkol kay Bryant ay patuloy pa ring umiiral. Tyrese Haliburton humanga sa Lakers legend na si Kobe Bryant sa ginawa nitong free throws kahit may pinsala sa Achilles. Ang alamat ni Kobe Bryant ay lumalampas pa sa mga numero at isa sa mga tunay na iconic na sandali ay nang maipasok niya ang 2 free throw matapos mapunit ang kanyang Achilles tendon upang matulungan ang Lakers na makuha ang panalo sa huling bahagi ng season. Kamakailan ay binalikan ito ng bituin ng Indiana Pacers na si Tyrese Haliburton habang binibigyang konsepto ang sarili niyang pinsala sa Achilles na nangyari sa NBA Finals kung saan sinubukan niyang lumakad palabas ng court gaya ni Kobe at agad na napagtanto na hindi niya iyon magagawa. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pag-rank kay Kobe sa pang-11 pwesto?
Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay desperadong naghahanap ng maayos na sentro upang idagdag sa kanilang roster matapos ang pag-alis ng 3 beses na NBA champion na si Kevon Looney. Ang desisyon ni Looney na sumali sa New Orleans Pelicans bilang isang free agent ay naglagay ng presyon sa Golden State na punan ang puwang na iniwan niya at ang 39 na taong gulang na si Al Horford ang itinurong pinakamalamang na kapalit niya. Sa kasamaang palad, ang patuloy na pagiging restricted free agent ni Jonathan Kuminga ay lumikha ng isang medyo nakakabitin na sagupaan sa pagitan niya at ng prangkisa na siyang dahilan ng pagkaantala sa posibleng kasunduan sa pagitan ng Golden State at ng tumatandang big man. Sa gitna ng summer saga ni Kuminga at ng mga ulat na si Horford ay nag-iisip ng magretiro bilang alternatibong karera, maaaring kailanganin ng Warriors na maging malikhain sa napakalapit na hinaharap. Ayon sa mga pinakabagong ulat, maaaring may nakahandang plano na ang organisasyon kung sakaling magdesisyon si Horford na magretiro. Ang patuloy na pagiging restricted free agent ni Jonathan Kuminga ay lumikha ng isang medyo nakakabitin na sagupaan sa pagitan niya at ng prangkisa. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi pa pumipirma sina Horford at Melton o sino mang ibang manlalaro sa Warriors ay dahil sa pag-hold out ni Kuminga, isinulat ni Brett Siegel ng nitong Sabado. Kung sakaling magdesisyon si Horford na ayaw na niyang maghintay sa Warriors at tuluyang magretiro o sumali sa ibang koponan, sina Trey Lyles at Chris Boucher ang magiging mga backup plan ng koponan. Hanggat hindi pa pumipirma si Horford, ang dalawang ito ay mapipilitang maghintay sa free agency. Golden State lamang ang koponang konektado kay Horford sa puntong ito, lalo na matapos ang Summer League. Bagaman ang 10 taong veterano na forward na si Trey Lyles ay magiging isang kaakit-akit na option dahil sa kanyang husay sa catch and shoot, ang mas kumpletong offensive skill set ni Chris Boucher ay maaring mas bumagay sa sistema ng Warriors. Sa taas na 6'9", ang 32 taong gulang na mabilis na frontcourt player ay naging isang versatile na scorer at consistent na banta sa labas dahil sa kanyang hindi gaanong napapansing ball handling skills. Sa 50 laro kasama ang Toronto Raptors noong nakaraang season, si Boucher ay may asim rin na nag-ambag ng 10 points at 4.5 rebounds while shooting 36.3% in his career high 3.9 attempts from the 3-point range. Bagaman maaring hindi maikumpara si Boucher kay Horford pagdating sa depensa, kahit pa naghahanda si Horford para sa maaaring ika-19 na season niya sa NBA, ang dagdag na offensive firepower ni Boucher ay maaaring magbigay naman ng malaking suporta para sa 4 na beses na NBA champion at 2022 NBA Finals MVP ng Warriors na si Stephen Curry. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa backup plan na ito ng Warriors?